Amen. Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 5. Amen. So para sa message na ito, meron tayong tatlong verses. So tatlong verses natin ngayon. Revelation 21:10. And he carried me away in spirit unto a great and high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. So ano itong verse na to? Binabanggit ang Jerusalem. Holy City, New Jerusalem. Ano ito? Bagamat ito sa pagsasalarawan ay isang city, isang syudad. Pero actually, ito tayo sa darating na walang hanggan. Tayo na mga believer na nampalataya sa Panginoon, tinanggap siya bilang the Spirit sa loob natin. Isang araw, sama-sama tayong mapapasukdol. Magiging ang bagong Jerusalem. So yan ang pinakita ng Biblia. At yan ang hantungan natin. Yan ang forever natin. Kaya pag tinanong ninyo, brother, ngayon mga Christian tayo, mga believer tayo, magiging ano ba tayo sa darating na walang hanggan? Ano ba ang ating kapalaran? O ito, diretso kong sasabihin, sa darating na walang hanggan, tayong mga believer, lahat tayo, ay mapapasukdol. May tatayo ng sama-sama at tatawagin niya ng bagong Jerusalem. At itong bagong Jerusalem ay iiral sa bagong langit at bagong lupa. Itong lumang langit, lumang lupa, wala na to. Lilipas ito. At dadalhin ng Diyos ang isang bagong langit, isang bagong lupa. At dyan iiral ang bagong Jerusalem. Kaya huwag kayong mangarap na, ano ba yan, pag namatay kayo, pupunta kayo sa langit. Pupunta sa langit. Ano ba ang pinakita sa atin dito? No? Bababa sa langit ang bagong Jerusalem. Diba? Sabi rito, coming down out of heaven from God. Aakyat ka doon, bababa sa lupa yung bagong Jerusalem. Magkakasalisi yan. So, ang ating destination, hindi sa langit, kundi sa bagong langit at lupa na dadalhin ng Diyos at tayo ay mapapasok doon bilang ang bagong Jerusalem. Kaya, yan ang lagi natin sinasabi. Mailabas tayo sa mga makarelihyosong konsepto. Yung mga konsepto na aakyat ka sa langit, bibigyan ka ng mansyon. Ay, nako. Pasensya na kayo. Hindi nyo makikita sa Biblia yan. Kundi ang makikita natin sa huling kapanahunan. Book of Revelation to eh. Kitang-kita ni Juan. Dinala siya ng espiritu. Diba? At nakita niya ang Holy City. Bagong Jerusalem. Bumaba mula sa langit, mula sa Diyos. Yan ang dalisay na salita. Eto na naman tayo, dalisay na salita. Wala kang magagawa, yan ang talagang totoo. Matthew 16:18, ito naman. I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ang Panginoon mismo nagsabi nito. Sabi niya, I will build my church. Panginoon, ano ang itatayo mo? Ano i-build mo? My church. Sabi ng Panginoon, ang linaw. Sabi niya, ang itatayo niya ay my church. Ito na naman ang tanong. Lord, ano bang church yung itatayo mo? Ano ang pangalan niyan? Walang pangalan yan, church. Walang pangalan ng church. Sa Biblia, walang pangalan ang church. Kung sa panahon na ito, marami mga pangalan ng mga church o mga kung ano-anong pangalan. Sa Biblia, walang pangalan ang church. Yan ang totoo. Sabi ng Panginoon, my church. Hindi niya sinabi ano ba church yan. Ay nako, mailabas tayo sa mga
makarelihyosong konsepto. Sapagkat pag ang mind mo punong-puno ng mga makarelihyosong konsepto, laging may pangalan ng church sa'yo. Di ba? Pero sa Biblia, walang pangalan ng church. Church lang siya. Amen. Ephesians 3:17. So kanina, yung church ay corporate. Yung New Jerusalem ay corporate din. Ito namang Ephesians 3:17, sabi rito, that Christ may make His home in your hearts through faith. So ito ay individual. Na ang ginagawa ngayon ng Diyos, nagtatayo siya ng tahanan sa ating mga puso. Yan naman ang ginagawa niya. Pag tinanong mo ako, Brother Danny, ano ba ang ginagawa ng Diyos ngayon? Ito, gumagawa siya ng tahanan sa puso mo. Kaya payagan mo siya. Panginoon, ito ang puso ko. Gawin mong tahanan mo. Wow. Kaya nga nahihirapan ng Diyos na gumawa ng tahanan sa puso natin kasi yung will natin kumukontra. Sabagat ang tao ay binigyan ng Diyos ng free will. Ibibigay mo ba ang puso mo sa Diyos? O baka hindi mo sa Diyos binibigay ang puso mo? Magkakaproblema. Gusto man niyang gumawa ng tahanan, hindi siya makagawa. Kasi ang puso natin, hindi natin binibigay sa Diyos. So ito ay tungkol sa mga verses na binigay sa atin. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mensahe natin para makapasok tayo sa burden ng mensahe ngayon. The New Jerusalem is a composition of divinity and humanity, blended and mingled together as one entity. All the components have the same life, nature, and constitution, and thus are a corporate person. Kanina binanggit natin yung New Jerusalem, so ito ang magandang definition ng New Jerusalem. Sabi niya, ang New Jerusalem ay komposisyon ng divinity at humanity. So, ibig sabihin, ang Diyos at tao ay nagsama, na itayong magkasama, na ihalo, at naging ang bagong Jerusalem. Kaya ang bagong Jerusalem ay hindi lang mga tao, kundi ang tao at ang Diyos ay nabuo bilang pinaka-components ng bagong Jerusalem. Sabi niya. At itong components na ito, okay, ay merong parehong buhay, kalikasan at kabuuan. Pagkakabuo. Kaya ito ay corporate person. So ang New Jerusalem, hindi isang tao yan. Kundi yan ay sama-sama, binubuo ng lahat ng mga tao na ligtas sa maraming kapanahunan at sa iba't ibang lugar. Iba't ibang lugar, iba't ibang kapanahunan, mga naligtas na tao. Mga totoong naligtas, ha? Sapagkat ang totoong naligtas, hindi naligtas ng ayon sa mga organisasyon. Huwag mo sabihin na naligtas ako kasi sumapi ako sa isang religion na naman, sumapi sa religion. Sumapi daw sa religion, naligtas. At mayroon naman mga grupo, mga organisasyon na nagtuturo na kapag sumapi kayo sa amin, maliligtas kayo. So ang pagkaligtas ayon sa Biblia ay pagsampalataya sa Panginoon na nung nanampalataya siya, yung the Spirit pumasok sa kanya. Nagkaroon siya ng Espiritu ni Kristo. Nagkaroon siya ng buhay ng Diyos. No? At mula diyan, siya ay napasukdol kasama ang iba. Ito ay sama-samang na ipasukdol, na itayo. No? At sa kalaunan, kapag naabot na niya ang pinaka-gulang ng maturity, siya ay magiging ang bagong Jerusalem. So yan ang pinapakita sa atin. Hindi siya physical na lungsod. No? Kundi binubuo siya ng divinity at humanity na naihalo, na itayo, no, bilang components ng bagong Jerusalem. This is a matter of God becoming man and man becoming God in life and in nature, but not in the Godhead.
These two, God and man and God are built up together by being blended and mingled together. This is the completion, the consummation of God's building. We all need to see this vision. Amen. Ito kasi mataas ang mataas ang approach dito Sapagkat, kung tutusin, kaya naman natin intindihin ito. Ang problema sa tao ngayon ay polluted na yung kaisipan ng mga makareligyosong konsepto. Dahil diyan, medyo mahirap makapenetrate yung totoong bagay sa kaisipan nila. Halimbawa, ang konsepto ng isang tao, pag nanampalataya ako sa Panginoon, ang susunod, magpakabait ako. At kung ako'y tumanda na, namatay ako, pupunta ako sa langit. Bibigyan ako ng mansyon. So yun kasi ang mga konsepto na kadalasan humahadlang para makapasok ka sa pinaka panghitain na pinakikita ng Biblia. Na walang ganyang mga pagtuturo. Ang sinasabi ng Biblia, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, yung divine nature, divinity. Pag sinabi natin divinity, yan yung kalikasan ng Diyos. Divinity yan, divine nature. At yun naman meron tayo ay human nature. Tao tayo. Ano ang nature ng tao? Human nature. Ano ang nature ng Diyos? Divine nature. Okay, so nung nanampalataya tayo, yung the Spirit na binabanggit natin, pumasok sa loob natin. Dinala niya yung divine nature sa atin, inihalo sa ating human nature. Nag-blend siya. So yan ang simula ng bagong Jerusalem. At itong blending na ito, na nagsimula nung tayo ay manampalataya sa Panginoon, ay mapapasok doon. Ibig sabihin, mapaperfect yung blending na ito. Ang buong buhay natin ay ang patuloy na pamamahagi ng Tres Unong Diyos tungo sa loob natin. At ito ay nagbubunga ng pagtatayo. Naitatayo. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, yung eklesiya ay tinatayo niya. Ang eklesiya naman ay hindi physical na building na binabanggit ng mga tao ngayon na sinasabi nila, I go to church every Sunday. Ayan na naman. Ang church, hindi physical na building na pinupuntahan ng tao. Ang church ay mga tao na merong buhay ng Diyos na nagkakasama-sama para maitayo. Ay, naku. Kaya nga sa Jerusalem sinabi sa atin yung church sa Jerusalem nung panahon na yun, pine-persecute. Sino pine-persecute? Yung church. Kung building yan, physical building yan, paano mo pe-persecutin yan? Mga bagay na buhay lang ang pwedeng i-persecute. Tao yan. Yung church ay tao. Hindi siya physical na building. At binanggit din sa atin, sa Acts na yung church ay nananalangin. Sino nananalangin? Yung church. Kung ang church ay physical building, hindi yan pwede mag-pray. Okay. Kaya ang simula ng New Jerusalem ay ang church mismo na merong divine nature, human nature na naitayo. At itong mga believer na ito na merong dalawang uri ng kalikasan, divinity and humanity, ay sama-samang naitatayo. Individually, naitatayo. Corporately, naitatayo. Kaya ang pagtatayo natin, merong dalawang aspect. Yung individual na pagtatayo ng Panginoon sa loob natin. Araw kada araw, ang kanyang divinity ay tinatayo niya sa humanity natin. At ito yung sinasabi na siya ay gumagawa ng tahanan sa ating mga puso. Pero, bukod sa pagtatayo niya sa ating individual na buhay, meron ding corporate. Kaya ang mga believer dapat magsama-sama rin. Yan yung church life. Yan yung church life.
No, kailangan natin ng pagsasama-sama para sa pagpapasukdol ng bagong Jerusalem. So, dapat yan ang vision mo. Panginoon, bigyan mo ako ng malinaw na vision, no, sa bagong Jerusalem. Panginoon, alisin mo yung mga konsepto sa akin na minana ko sa aking mga ninuno. Kaya, mga kapatid, ito dapat ang vision natin. Ang vision ng bagong Jerusalem. Amen. Amen. Kaya sinasabi niya, this is the completion, consummation of God's building. So yung God's building, nag-umpisa siya sa panahon ng church life na itinayo ng Panginoon, na binanggit sa atin, na sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Yung rock dyan ay si Kristo. Siya ang rock. No? At upon this rock, okay, kay Kristo na bato, okay, ito yung ating pananampalataya kay Kristo. Mula dyan, sama-sama tayo maitatayo bilang ang eklesiya sa kapanahunan na ito. At itong eklesiya na ito ay mapapasukdol sa darating na walang hanggan bilang ang bagong Jerusalem. At ang bagong Jerusalem ay ang completion, consummation of God's building. So today's reading na ako. The vision of God's building will affect our work today. If we see God's building, we will not try to help others to be more humble or gentle. I would ask you to consider the case of Job, a person who had the highest attainments in building up himself in integrity, uprightness, and perfection. Eventually, God stripped Job of all his attainments in order to show him that his only need was God Himself. Amen. So maganda itong paragraph na to. Sabi niya, kung malinaw ka sa vision ng bagong Jerusalem, ang direction ng work mo, kasi tayo, ewan ko lang yung iba, kasi tayo, ito, ang ating service sa Panginoon ay shepherd yung mga tao. Pinapastol natin yung mga tao. Halimbawa ako, lumalabas ako, nagbibisita ako ng mga kapatid, sumasama ako sa mga home meeting. At naniniwala ako, ito ay isang paglilingkod ko sa Panginoon. Pero dito, sinasabi sa atin, kung naglilingkod ka sa Panginoon, dapat ang vision mo ay ang bagong Jerusalem. Ang ibig sabihin, itong mga inaalagaan ko, lahat ito, isang araw, mapapasukdol ito, magiging ang bagong Jerusalem. So dapat yun yung direction na meron tayo. Na hindi ka na-discourage kasi minsan yung mga believer, inaalagaan mo, minsan hindi naman sila ganun ka-proper. Hindi ganun ka-proper. Kasi panahon pa ng sanlibutan ngayon. Alam mo naman ang panahon ng sanlibutan. Maski mga believers may bisyo. Mga believers kung ano-ano mga kasalanan ang ginagawa. At hindi pa sila na perfect kung tutuusin. Pero ang direction natin, hindi naman tulungan sila na maging mabait, maging humble, maging, sabi niya rito, gentle. Ibig sabihin, hindi ganun yung direction natin. So wag mo masyado ipagpilitan yan. Ay, believer ka na. Dapat wala ka ng bisyo. Dapat humble ka. Ang ano mo, ang proud mo. Dapat gentle ka, ang gaspang mo. Ibig sabihin, hindi naman ganun ang style ng ating take care ng mga kapatid. Sapagkat meron kang vision ng vision mo, Panginoon, isang araw itong mga inaalagaan ko, magiging bahagi ng bagong Jerusalem. Siyempre, pag bagong Jerusalem na sila, at napasok doon na, wala nang problema yung mga humble, gentle,
o bisyo o ano pa yan. Wala na yun lahat. Wala na yan. Sapagkat yan ang hantungan ng mga believer. So, ganun yung sinasabi niya. At binanggit dito si Job. Maganda itong example na binanggit. So, kung kayo ay malinaw na nagbabasa ng Biblia, sa Old Testament ay may taong binanggit sa atin. Ang pangalan niya ay Job. At itong si Job, napaka-perfect na niya. Mataas ang kanyang attainment. Ibig sabihin, mataas ang kanyang integridad. Ibig sabihin yung, alam niyo, yung pag ginamit mo yung term na integrity, mahirap mahanap ang ganyang tao. Yung totoong integrity, Kaya madalas, ginagamit nila yung salitang integrity sa mga politician. May integridad yan para hikayatin yung tao na iboto yun. Integridad. Hindi yan corrupt. Mataas ang integridad niyan. Hindi siya mukhang pera. No? Kundi ang kanyang puso ay para sa tao. Siya ay para sa mahirap. So yun ay ginagamit. Pero para sa akin, mahirap talagang hanapin ang taong may integridad. Si Job. No? Hindi lang mataas ang kanyang integridad. Siya ay halos perfect. Perfect siya. At saka upright si Job. No? Siya ay isang taong merong takot sa Diyos. Ang lahat ng mali hindi niya ginagawa. Yun ang kanyang buhay. Napakataas ng kanyang moralidad. Basta mali, hindi niya gagawin yan. Yung mga pagtuturo na alam niyang, o yung mga gawain na alam niyang ayaw ng Diyos, hindi niya gagawin. Perfect, may takot sa Diyos. At may pagsamba sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. Wala nang problema sa humanity ni Diyos, Job. Pero anong ginawa ng Diyos? Di ba? Strip. Ibig sabihin, inalis sa kanya lahat ng meron siya. Ultimong siya mismo, siya mismo ay hinipo ng pambihirang sakit at ang lahat ng meron siya nawala. Ibig sabihin, hinubad ng Diyos lahat ng bagay sa kanya. Kasi ang concept natin, pag ang isang tao napakatama, napakaayos, ibig sabihin, ano na yan? Yayaman na yan. Pero si Job hindi. Ano ang pinakita ng Diyos sa kanya? Ano mang perfect, gaano ka man ka-perfect na tao, kailangan mo pa din ang Diyos na maihalo sa iyo, maidagdag sa iyo, maitayo sa iyo. Sabagit kung wala ang Diyos sa atin, anumang kabait mo, kamatulungin mo, honest ka, tapat ka, hindi ka corrupt, lahat ng good na bagay nasa iyo na, sa mata ng Diyos, basahan ka pa rin. Oo, basahan ka pa rin. Kaya may isang salita sa Psalms, sabi niya, the righteousness of men is as filthy rag in the eyes of God. Wow. Diba? Kung tatagalugin mo, ang katwiran ng tao ay katulad sa maruming basahan sa mata ng Diyos. Ang Diyos lang ang malinis. Ang Diyos lang ang kailangan ng tao. Kung ikaw ay honest, dapat ang Diyos ang iyong honesty. Kung ikaw ay loving, dapat ang Diyos ang iyong pag-ibig. Kung ikaw ay tapat, dapat ang Diyos ang katapatan mo. Ang elemento ng iyong pagiging tapat. Kung hindi ang Diyos, maruming basahan lang yan. Kaya ang bagong Jerusalem, mga kapatid, ay hindi komposisyon ng mga mabubuting tao. Hindi siya binubuo ng mga tao, ng mga hindi sinungaling. Mga taong mapagbigay, tuwid, o ano pa man. Hindi, ang bagong Jerusalem ay binubuo ng Diyos at tao na
halo sa isa't isa at naitayo sa isa't isa. Yan ang bagong Jerusalem. Kaya ang ating paglilingkod, dapat yan yung vision niya. Huwag tayong, kasi ganito siya eh. Bisan pag nag-work tayo na sa tao, tuwan-tuwa tayo doon sa mababait. Ang bait nitong ginalagaan ko. Oo, sunod na sunod sa akin. Bait-bait. Oo. Ayaw din naman natin na salbahe na alagaan mo. Daming bisyo. Ibig sabihin, wala tayo masyadong konsepto sa ganyan. Ang konsepto natin ay ang Diyos at tao ay maibuo. Period. Amen. Ito pa isa. Okay, David, a man according to God's heart, had a great failure. This indicates that one may be according to God's heart, but still be empty, not having God wrote into his heart. In 2 Samuel 7, God seemed to be saying, David, you are a man according to my heart, but you need me to be wrought into your heart. You need me to be built into your being to make you me in life and in nature. You must be able to say to me to live is God's. If David had been such a person, he would not have fallen. O, si David naman ito, kanina si Job. Si Job walang fall na nakita. Hindi siya nagkasala, hindi siya bumagsak. Pero bagsak pa rin siya kasi lahat ng kanyang mabubuting bagay ay hindi ang Diyos, kundi natural. Bagsak pa rin. Si David naman, sinasabi sa atin, is a man according to God's heart. Ang taas din yan. Siya ay isang tao ayon sa puso ng Diyos. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, ang kanyang gawa ay tumutugma sa kagustuhan ng puso ng Diyos. Kaya according to God's heart siya. Tinamaan niya kung ano yung gusto ng puso ng Diyos. Sabagat sa panahon ni David, mga kapatid, ang puso ng Diyos, ang gusto niya ay magtayo ng bahay para sa kanyang sarili. So yan ay material at tumutukoy yan sa templo. Yun ang puso ng Diyos. Walang nakakita ng bagay na yan. Si David lang ang nakakita. Nag-discover niya kung ano ang nasa puso ng Diyos. At yun din ang naging goal niya. Kasi hari siya eh. Dumaan siya sa maraming labanan ng panahon niya. Pero hindi siya para sa gera. Ang desire ng kanyang puso ay itayo ang bahay ng Diyos. Kaya nung humupa na yung gera, ang una niyang ginawa ay nag-prepare siya ng mga material. Binaba niya yung mga kahoy sa bundok, hinanda niya yung ginto, hinanda niya yung lahat ng yan. No? Sapagkat nakita niya yung blueprint ng templo. Gusto niyang itayo yan. Ako, hindi ganun kadali yan. Pero dahil hari siya, meron siyang kapasidad na itayo ang templo ng Diyos. Kaya siya ay ayon sa puso ng Diyos. Diba? Yan si David. But of course, hindi naman niya na itayo yung templo ng Diyos. Kundi ang nagtayo dyan ay si Solomon. Pero malaki yung portion ni David sapagkat naihanda niya yung mga material na ginamit ni Solomon para maitayo yung templo. Pero ang point natin dito, anuman galing mo, isipin mo, si David ay ayon sa puso ng Diyos. Maganda na yung kanyang kondisyon. Mahal niya ang Diyos. Pero bumaksak pa rin siya. Natisod siya. Diba? Dalawang kasalanan na nagawa niya. Murder at fornication. Murder at fornication. Pinatay niya si Uriah at kinuha niya yung asawa ni Uriah na si Bathsheba para maging asawa niya. Wow! Isang tao na ayon sa puso ng Diyos, bumaksak pa rin. Sapagkat may kulang si David. Ang Diyos ay hindi na itayo sa kanya. Kung ang Diyos ay naitayo sa kanya, na perfect sana siya, hindi siya babagsak. Si Job,
Kung naitayo ang Diyos sa kanya, hindi siya dadanas ng kalupitan ng kalikasan. Hindi sana siya nagkaganon. Kaya ito ay isang pagpapakita na ang kagustuhan ng Diyos ay ang bagong Jerusalem. Amen. Dapat on the way tayo dyan. At ang paraan para on the way tayo sa building of the New Jerusalem, una, ang Diyos ay maitayo sa puso natin. Manahan siya. Diba? Ang puso natin ay maging pinananahan ng lugar ng Diyos. Kaya sinabi sa atin sa yung verse kanina, make His home in your hearts individually. Pangalawa, kailangan sama-sama tayo maitayo bilang eklesiya sa panahon na ito. At tumutukoy naman yan doon sa verse kanina. Upon this rock, I will build my church. At ang resulta ay ang bagong Jerusalem. Tumutukoy naman yan doon sa unang verse na nakita ni John na bumaba ang bagong Jerusalem. Kaya ang ganda ng combination ng verses dito. Okay, so medyo malayo pa ako. Bibilisan ko na. Okay. The fall of David illustrates the fact that even if we are a person according to God, if we do not have God wrote into us, we are no better than others. If we realize that God desires to work Himself into His chosen people, and if we realize that this is what we all need, then the goal of our work will be to minister Christ to others so that the triune God may be built Himself into their being. So ito yung unique work natin. Yung last part na sinasabi niya. Na kung na-realize mo, natanto mo, na ang gusto ng Diyos ay ang itayo ang kanyang sarili tungo sa mga tao. No? Lalo na yung mga taong inaalagaan natin. No? Ang desire ng Diyos ay itayo ang yung kanyang sarili tungo sa mga taong ito. Ang magiging unique work mo ay to minister Christ to others. I-ministeryo si Kristo tungo sa mga tao. So, upang ang tres unong Diyos ay maitayo sa kanila. Especially sa kanilang mga puso. Kaya ito yung unique na work na ginagawa natin. Ang pagmiministeryo ng Kristo sa mga tao. Huwag ka na masyadong mataranta kung hindi pa sila maayos. Although, habang miniministeryo mo si Kristo sa kanila, sila ay unti-unti nagiging maayos sapagkat napapabanal sila, napapabago sila, na titigmakan sila ng elemento ng tres unong Diyos mula sa mga salita na miniministeryo natin sa kanila. Amen. Yes, we need to save sinners and to feed the saints and perfect them. The crucial matter, however, is that we minister God to others. The God whom we minister is not just a building God, He is also the builded God. If we fail to minister God in this way, our work will be wood, grass, and stubble. So yan yung binanggit sa 1 Corinthians chapter 3, na may work na nasa kategorya ng wood, grass, stubble. Okay, so yan yung mga kahoy, damo, pinaggapasan na nasusunog. At ang tamang work, ay gold, silver, and precious stone na tumutukoy din sa tres unong Diyos. So kung ikaw ay nagpapastol ng mga kapatid, nag-aalaga, dapat constituted ka, puspos ka ng tres unong Diyos para sa ganun, maiministeryo mo rin ang tres unong Diyos sa mga kapatid na inaalagaan natin sa pamamagitan ng salita. At sa ganyang pamamaraan, ikaw ay tamang manggagawa na nagmiministeryo ng ginto, pilak at mahahalagang bato sa ating mga inaalagaan. Amen. Amen. If we are sincere and genuine, we will humble ourselves and confess that not very much of the triune God has been wrought into the ones
we have brought to God. We need to practice one thing, to minister the process triune God into others so that He may build Himself into their inner man, particularly into their heart. Kaya, kung minsan matagal na rin naman tayo nagpapasto, nag-aalaga, pero ito yung pwede nating maging kakulangan. Ito yung pwede nating maging kakulangan. Kulang sa sapat na pagmiministeryo ng Diyos bilang the Spirit tungo sa ating mga inaalagaan. So paano gagawin mo? Dapat yan ang direksyon ng prayer natin. Panginoon, nandito na naman ako sa meeting. Panginoon, magsasalamuha ako. Gawin mo itong pagsasalamuha ko na punong-puno ng Espiritu. Mapakinggan nila ang pagsasalamuha ko, hindi ako mapakinggan. Kundi magkaroon ka ng pagkakataon na ma-ministeryo mo yung sarili mo tungo sa mga taong ito. At yan, mararamdaman mo din. Mararamdaman mo rin yan. Pag nagministeryo ka ng buhay, spirito, liwanag, na walang iba kundi ang Panginoon mismo, mararamdaman mo yan. No? Pero pag ang mini-ministeryo mo ay mga doktrina, kanina umaga, ito, i-memorize ko to, ito yung sasabihin ko, walang buhay. Maski na i-summarize mo yan, yung buong binasa mo. Kung wala ang Espiritu, yan ay doktrina lang at walang buhay. So mga kapatid, napakahalaga ng kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. Dapat nabubuuan ka. Dapat sa panahon ng paglilingkod natin, mayaman yung daloy na nasa loob natin. Dinadaloy. Dinadaloy. Pagkatapos ng home meeting nyo, dapat ramdam nila na puno sila. Ulit tayo. Amen. Okay, so the process triune God is embodied in Christ and realized as the consummated Spirit. This is the God whom we worship, preach, and minister to others. Today, He is building Himself into His redeemed people in order to produce a house with Himself as the element and also with something from their redeemed and uplifted humanity. Amen. So, binabanggit dito yung mga taong inaalagaan natin. At kailangan nag-aalaga tayo, mga kapatid. Hindi pwede ang believers walang inaalagaan. Nag-aalaga. Working ones ka man, nagninegosyo ka, naghahanap buhay ka. Maglaan ka ng oras, mag-alaga ka ng mga kapatid. At ito ay irespetuhin ng Diyos at papahalagahan ng Diyos at aalalahanin niya sa kanyang pagbabalik. Dapat ganyan. May inaalagaan tayo. No, kung mahina loob mo, magsama ka ng mga kapatid. Magpastol tayo, mag-visit tayo. At ilan ang papastorin? Depende sa oras na binigay sa iyo ng Diyos. No? At yung mga binabanggit dito, mga tips paano mag-alaga. Paano mag-alaga. Kailangan merong kang paghahanda sa iyong espiritu, panalangin, at ang direksyon ng pag-aalaga natin, palaging ang pagmiministeryo ng Kristo sa mga kapatid. So yun yung tama. Kung walang Kristo na namiministeryo sa mga kapatid, hindi ideal yung work natin. Kailangan ganyan. At mismo yung mga inaalagaan natin, magkakaroon din sila ng pandama na mula sa atin na mga nagpapastor na tatamon nila ang Panginoon, na itatayo ang Panginoon sa kanilang mga puso. At balang araw, gagawin din nila yan. Kaya ito yung paano isinasagawa ang buhay eklesiya sa pamamagitan ng pagpapastol sa isa't isa. Amen. This house is the church. So ito yung tinatayo natin. Anong tinatayo natin? Ang bahay. Ang bahay na ito ay ang Diyos. Sa lumang tipan, ito ay templo. Sa panahon ng bagong tipan, ang tinatayo natin ay ang church. Amen. Yung sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Pero itong church, hindi niya direktang itinatayo. Hindi siya yung nandito ngayon, tinatayo niya iglesia. Hindi.
indirect. Ginagamit niya ang mga believer ngayon, ang kanilang mga pagpapastol, no, upang itayo niya ang eklesiya. Kaya bilin na bilin siya kay John. Sabi niya, mahal mo ba ako? Pastulin mo. Pakainin mo. Ang aking mga tupa, ang aking mga kordero. Pakainin mo sila. Pastulin mo sila. Sabi ng Panginoon. So yan ang pagsasagawa ng buhay eklesiya. Kaya ang buhay eklesiya ay corporate na pagpapastol. Sinabi rin ni Pablo ito, ni Pedro ito sa Acts, sabi niya, tinagubilinan niya, nagtagubilin siya. Sa mga matatanda, sabi niya, pastulin nyo ang kawan ng Diyos. No? At ang kawan ng Diyos ay ang eklesiya na binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pastulin ninyo. Kaya ang church life ngayon ay shepherding life. Shepherding life ito. Pagpapastulan ito. No, ayun. Alisin natin yung konsepto natin na yung church life ay ito. Pupunta ako sa Christian meeting. Uupo ako. Makikinig ako ng sermon. Pagkatapos, mag-aabuloy ako, uuwi na ako. Hindi yan ang church life. Oo. Bagamat merong ganyang aspekto ang church life na kung saan tayo nakikinig ng mga mensahe. Pero hindi, sa kabuuan, hindi talaga yan. At ang church life, hindi one-man speaking din. Ang one-man speaking ay kaugalian ng mga bansa. Custom of the nation yan. Kundi ang church life ay corporate, shepherding, corporate prophesying, corporate feeding, na kung saan lahat ay saserdote, lahat ay propeta na nagmiministeryo sa isa't isa. At ang pagmiministeryo ay ang pag-aalay o paghahain ng buhay para sa ikalalago at ikatatayo ng bahagi o lahat ng mga miyembro ng eklesiya. Amen. Amen. So, last sentence na ako. As we carry out the God-ordained way in the 4 steps of begetting, nourishing, perfecting, and building, our work must be based upon the process triune God who is building Himself into His chosen people. So, meron tayo ditong God-ordained way na isinasagawa. At itong buong God-ordained way ay ang ating buong gawain para sa pagtatayo ng eklesiya. So, 4 na step siya. So, yung una ay begetting. Manganak, magbunga. Paano mo gagawin yan? Magpipreach ka ng gospel. Kung hindi ka mag-preach ng gospel, hindi ka manganganak. So, mag-preach ka ng gospel. At ginagamit natin yung mystery of human life. No, brother, hindi ako marunong mag-preach. Meron namang material, yung mystery of human life. Pero kung gagawin mo yan, kailangan gawin mo siya batay sa naprosesong 3-1 Diyos. Yung naging the Spirit. So, ang pag-preach ng ating gospel o ng gospel na mystery of human life ay ang pamamahagi ng Espiritu. So, pagkatapos mong manganak, nourishing. Ang nourishing naman ay pagpapakain. Brother, hindi ako marunong magpakain. Meron din tayong material dyan. Meron tayong life lesson. 4 volumes. 12 messages per volume. Puntahan mo sa bahay yung naligtas. At basahin mo yung life lesson at dali mo siya sa panalangin. Yun yung material. Kasi sa pamamahagi ng 3-1 Diyos, kailangan may material din tayo. So, yung susunod naman ay perfecting. Ang perfecting naman ay unti-unti turuan mo siya mag-prophesy, magsalita para sa Panginoon. Kahuli-hulihan ay building. Dali mo siya sa meeting para maitayo siya. Kasama ng mga kapatid. So, yan yung 4 steps sa God-ordained way na isagawa natin sa pamamagitan ng prosesong 3-1 Diyos. Bilang ating
pagmiministeryo tungo sa mga kapatid. Amen. Amen. Salamat, Panginoon. Tinalaga mo kami mga saserdote. Pinakita mo rin sa amin ang pangitain ng bagong Jerusalem, ang direksyon ng aming paglilingkod, na makita namin ang pangangailangan na ang Diyos ay maihalo sa tao. Ang tao ay maihalo sa Diyos, magkaroon ng isang mutual building, at ito ay maisagawa ang buhay eklesiya sa kapanahunan na ito. Tulungan mo rin kami sa panahon ng aming mga paglilingkod na makita namin ang pangitain ng bagong Jerusalem. Na lahat ng aming paglilingkod ay isang pagmiministeryo ng naprosesong tres-unong Diyos bilang ang Espiritu ngayon tungo sa mga natupos na mga tao. Salamat, Panginoon. Amen.